Alright, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Kahapon, may paririnig sana akong audio tungkol dito sa sa ginawa ni Vice Ganda dyan sa kanilang programa sa It's Showtime. Ito yung sinabihan ni Vice Ganda, yung isang madlang people ng sira ulo ka ba? So yun yung paririnig ko sana, kaso hindi ko na pala naparinig nung tiningnan ko yung yung aking video, hindi ko pala naparinig sa inyo. So pasensya na po kasi nag-init talaga ulo ko dito kay Visceral pero ngayon kaparirinig ko sa inyo para at least alam niyo kung ano yung nangyari. Yung pagkakasabi o yung pagkakapahiya ni Visceral o dito sa isa sa kanilang mga fans, dito sa isa sa kanilang tagahanga, isa sa madlang people na ang ginawa niya. Nako, grabe mga kababayan, sinabihan ng sira ulo ka ba? So ito mga kababayan, paririnig ko sa inyo bago tayo dumako dun sa panibago nating topic. Mauna na kayo para Una si Bo? Sigurado kayo? Oo. Sige, una na tayo. Sige, una! Ang team Mati Bo! pa na ipanalo, ha? Okay, Sandali lang! I-picture lang daw kami. Ate! Nauna ba yung picture? Manood ka kaya, hindi ba kaya ka napunta din para manood ka ng live? Manood kayo sa video. Sira ulo ka ba? Huwag mo pagalitan! Kahit sa mga concert, nabibisit ako sa mga tao. Bibili ng ticket para manood ng live, pero nagbibideo, tapos nanonood doon sa binibideo. Pagdaglakad ka Kasi sa ano? nakatay kayo sa YouTube, hindi ka nagpunta ng live. Pagdaglakad sa harapan naman. Ang dami nakapila, hindi nakapasok dahil pinapasok ka. Tapos ginawa mo ng video ka rito. Tapos pabuhin mo sa inyo, paparentahan mo yung binidyo. Easy! Ang dami ng kulay, nag-vlog ka pa. Relax lang! Charot lang, mother. Mag-video ka lang dyan, i-delete mo lang later. Sige, ready na kayo dito. So ayan mga kababayan yung audio. Hindi ko na pinakita yung video, delikado tayo Yung audio na kung saan narinig naman natin, sinabihan ni Visceral itong isa sa madlang people, isang audience. Diyan po sa kanilang live sa It's Showtime, sinabihan niya ng sira ulo ka ba? So yan po yun. Pasensya na po, hindi ko po na ipakita kahapon. Ito mga kababayan, diretso na tayo dito sa ating topic. Meron na naman akong iparirinig. Paririnig ko na, baka makalimutan ko na naman. Ito naman yung sinasabi ng ilang mga post na ito raw si Tirso Cruz III at etong si Visceral, si Vice Ganda ay nagkaisa o nagsanib puwersa para paringgan o medyo banatan etong si Lala Soto, itong si MPRCB chairperson. O dahil daw ito dito sa sa sinasabi nila na sa panahong ito ay mahirap na raw magpatawa dahil marami raw bawal. So ito pakinggan muna natin tapos gusto ko kasing magbigay ng reaction tungkol dito. So pakinggan po natin. Pero pagpaliwanag ba isa, no? Ang hirap magpaliwanag kasi ngayon, kahit mga bagay na hindi mo na dapat ipinapaliwanag, kailangan mo pa rin Kaya ipaliwanag. nga, paiiklihin ko na yung problema mo. Madaming bawal. Para sa komedyante, maraming bawal ngayon. Yun ang problema. Kanya napakahirap magpatawa kahit na marami kang material, laging may magbabawal ng tungkol sa material na ginagamit mo. Kanya, ang ganda sana nung idea, karamihan sa inyo, di ba? Ang dami, ang ganda ng idea mo. Pag bibitawan mo na biglang, teka, baka may masabing baka na naman ako, gaya na sinabi ni Bong, baka mabash na naman tayo o baka lumabas na masama yung gusto lang nating magpaligaya, makakasama pa pala tayo. Kanya sabi ko, ang hirap ipaliwanag, pero sabihin mo na lang talaga yun, maraming bawal ngayon. Maraming bawal. Ang daming pinaniniwalaan kasi ng mga tao. Kaya minsan hindi mo na malaman, ano ba yung pwede, ano ba yung hindi. Kasi kahit anong gawin mo, minsan nga kahit wala ka ng ginawa, mali pa din. Alright, so yan yung nangyari po sa It's Showtime. Sa It's Showtime pa rin. Kasi itong si Tirso Cruz III ay judge po dyan sa kanilang pasikatan ba yun o pagalingan dyan sa kanilang paghahanda sa kanilang anibersaryo dyan sa It's Showtime. So grupo-grupo itong mga host at magpapakita ng kanilang mga talento. Iba-iba, depende kung anong gusto nila. Sabi ni Tirso Cruz III, mahirap daw ngayon magpatawa dahil maraming bawal. May gusto kang sabihin, hindi mo masabi kasi baka mabash ka. Kasi maraming araw na kahit hindi naman mali, hinahanapan ng mali. So, ito mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng reaction tungkol dito sa sinabi ni Tirso Cruz III. Pero una yan, tinanong ko muna itong MTRCB, yung kakilala natin sa MTRCB. Tinanong ko, si Tirso Cruz III ba
naging parte ng MPRCB. At sabi naman nung kakilala natin dyan, sabi hindi. At never, ang pagkakalam niya, never na naging parte ng MPRCB etong si Tirso Cruz III. Si Tirso Cruz III ay ang chairman ng Film Development Council of the Philippines. Yun yung niya, yung hinahawakan niyang posisyon ngayon, pero never na siya ay naging parte ng MPRCB. Hindi katulad ni Gladys Reyes na parte rin ng Showtime, naging parte ng MPRCB. Noong si Senator Grace po ang chairperson ng MPRCB, parte po ng board o kasama po sa board itong si Gladys Reyes. So ito si Gladys Reyes, alam niya yung trabaho ng MPRCB. Kaya nung tinanong siya tungkol dito sa mga issues, Showtime, suspension, ang ganda ng sagot ni Gladys Reyes. Kasi alam niya yung trabaho ng MPRCB. Naging parte siya ng MPRCB. Ito namang si Tirso Cruz III, never naging parte ng MPRCB. So kaya iba yung opinion ni Gladys Reyes, iba yung opinion ni Tirso Cruz III. Kaya ganyan ang sinasabi ni Tirso Cruz, maraming bawal, may gusto kang sabihin, hindi mo masabi kasi bawal. Kasi nga, hindi niya alam ang trabaho ng MPRCB. Chairman siya ng Film Development Council of the Philippines. Pero hindi siya naging parte, wala siyang kaalam-alam pagdating sa mga rules and regulations, mga batas, bawal, hindi bawal, dyan sa MPRCB kasi hindi nga siya naging parte ng MPRCB. Kaya, itong sinasabi ni Tirso Cruz III, galing yan dun sa kanyang sariling opinion, at narinig naman natin, talagang nagkakaisa sila ni Bisiral, ni Vice Ganda. Alam niyo, sa totoo lang, para sa akin, hindi naman mahirap magpatawa eh. Ang mahirap ay yung ilulugar mo yung iyong pagpapatawa sa tamang venue. Yung pagpapatawa, unang-una kapag komedyante ka, minsan nga lang tingnan ka pa lang, matatawa na sa'yo tao eh. Kasi yung pagpapatawa, gift yan eh. Talent mo yan, na talagang nasa iyo. Sabi nga nila, inborn na yan eh. Kumbaga, bibihira yung pinag-aralan yung comedy kasi ang comedy nasa sayo. May mga komedyante dyan na pag tiningnan mo pa lang, nagbitaw na ng salita kahit hindi nakakatawa yung sinasabi, matatawa ka. Kasi yun yung talento eh. Inborn yun eh. Yun yung gift mo eh, na binigay sa'yo. So, sa tingin ko, hindi mahirap ang magpatawa. Ang mahirap, yung ilulugar mo yung iyong pagpapatawa. Ngayon, ganito. Marami kasing klaseng comedy. Halimbawa, yung ginagawa ngayon ni Bisiral, ni Vice Ganda. Iba kasi yung comedy dati nila Dolphy sa comedy nila Vice Ganda ngayon. Kasi yung alam niyo yung comedy nila Vice Ganda, pang comedy bar eh. Bardagulan eh. Bastusan eh. Hindi mahirap sa kanila yung ginagawa nila kasi sanay sila doon. Saka yun yung gift sa kanila. Yung pagpapatawa na medyo iba yung brand sa pagpapatawa na ginagawa ng mga dating komedyante. Si Joey De Leon, di ba, minsan meron siya mga binibitawang mga comedy na salita na minsan napapansin din kasi wala sa lugar. Di ba? Wala sa lugar. So ganun yung ayun yung problema, hindi yung mahirap magpatawa, maraming bawal, hindi. Kasi normal lang na merong magbabantay, dapat merong rules. Kahit saan ka pumunta, kahit panahon pa ng kopong-kopo, meron na talagang mga sinusunod na batas na may bawal, hindi po pwedeng lahat pwede. Maging sa pagpapatawa, sa comedy, may mga bawal, hindi pwedeng lahat gagawin mo kahit nasaan ka. Hindi po pwede yun. Hindi mo pwedeng gamitin yung comedy bar brand dito sa noontime shows. Kasi iba yung audience sa comedy bar, iba yung audience dito sa It's Showtime. Hindi pwede yun. Kasi maraming nanonood na bata dito sa It's Showtime. Meron nga kayong mga dyan may mga segment nga kayo, may mga bata pa Little Miss You, Isip Bata. So naririnig kayo, yung pagpapatawa, naririnig ng bata.
So, hindi ka basta-basta pwedeng magbitaw ng comedy bar brand ng joke dyan sa It's Showtime. Pero dun sa comedy bar, pumunta ka dun sa saan ba? Ano ba yung mga comedy bars dyan? Di ba sa gate pa lang bawal na bata? Bawal magpapasok ng bata. Bakit? Kasi yung brand ng pagpapatawa dyan, bardagulan, bastusan, hindi pwede sa bata. Pero madali mo lang gawin kasi yun yung talent mo magpatawa So yun ang problema. Hindi para sa akin hindi problema ang pagpapatawa kasi talent nila yan. Ang problema yung adjustment mo na etong comedy na to dito lang to. Etong comedy na to para dito lang to. Etong comedy na to para dito lang to. Yun yung yun yung dapat yung pag-aralan, yun yung disiplinang dapat yung ilagay sa sarili nyo. Hindi yung basta-basta ka na lang babanat, kagaya nung nakaraan, biruin mo, sasabihan mo yung audience mo ng sira ulo ka ba? E di pag narinig ng mga bata yun, grabe naman, bakit ganun? Ba't pinagalitan? Ba't pinagalitan ni Vice Ganda yung audience? Wala namang masama, nagpapapicture lang. So, iba iisipin ng tao, pero gawin mo yan sa comedy bar. Wala, tuwan-tuwa pa yung mga tao. At walang sisita sa'yo kasi nandun ka sa tamang lugar kaya, ayun yun mga kababayan. Kaya eto si Tirso Cruz III. Pa-epal din to Sabi nga dito sa caption, pinapatamaan daw nila si Lala Soto dahil sobrang higpit daw, maraming bawal. Totoo, dapat maging mahigpit. Dapat marami ipagbawal, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa noontime show. Ngayon, kung gusto niyo ng ganyang mga joke na bastusan o medyo mahalay, umalis ka dyan sa noontime show. Lumipat ka doon sa panggabi kasi doon sa prime time sa gabi, pwede yung ganun Di ba may mga palabas nga na na mahalay Tapos palitan mo yung palitan mo yung MTRCB rating. Yung gawin mo rated R. O rated R na lang. O gawin mo. Kaso hindi pwedeng mapanood ng mga bata yan. Doon ka sa panggabi talaga. Yung mga rated R, alam ko sa gabi. O, umalis ka na lang dyan sa tanghali. Kasi marami talagang... Kasi kapag tanghali, ito, yung panahon na kumakain yung mga mag-anak. Nandiyan yung mga bata, galing school. Pagdating ng bahay, kakain, nanonood. It's showtime. Pero ang iba naman, pagkadating yung mga batang galing sa school, meron naman papasok. Pero bago pumasok, kakain muna. Kasi break time yun napapanood ngayon yung It's Showtime. So maraming mga bata ang makakapanood. So hindi pwede. Dapat lang talaga bawal. Dapat lang talaga marami ipagbawal, lalong-lalo na pag yung komedyante nasanay sa comedy bar. Ito naman si Tirso Cruz III. Tulong din to, pa-epal din to Sinasabi niya maraming bawal. Dapat lang naman talaga maraming bawal. Hindi po pwedeng gusto nyo, magpatawa kayo, magbastusan kayo sa noontime show. Walang bawal, ganun ba gusto nyo? Walang bawal. Gawin nyo kung anong gusto nyo. Kaya siguro hindi tumalagay sa MTRCB si Tirso Cruz III. Kasi iba ang pananaw. O baka naman nagpapapansin at gustong pumesto. O dyan sa MTRCB, baka naman. So, nako. So, yun lang po mga kababayan, yung masasabi ko dyan. Hindi mahirap magpatawa. Ang mahirap, yung disiplinahin mo yung sarili mo at ilagay mo yung iyong komedya sa tamang lugar. So, yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang po sa Batang Maynila to sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.